Kahit lagi akong overdue dito, na-reach ko na yung pinakamataas na pinapautang dito na 50,000 pesos at approve agad ang loan ko. Pasok agad sa GCash. Same day, ilang minuto lang. So yes, legit na loan application to, pero eto nga yung dapat nyo pang malaman bago kayo mag-try dito. Gano ba yung aabutin na interest, na service fee, pagka malakihan na yung uutangin? So panoorin nyo yung video na to hanggang dulo para magka-idea nga kayo. At syempre, kung ano na din yung ma-experience nyo pagka malapit na yung bayaran at pagka na-overdue kayo dito. Dahil gaya na sabi ko, yes, na-overdue na ako dito ng ilang beses. So yun na, umpisahan na natin. So yung loan application na pag-uusapan natin ngayon ay ang Mr. Cash. So kung makikita nyo dyan, ayan, up to 50,000 pesos na yung eligible loan amount ko na ito nga yung pwede ko nang mautang sa kanila. Napakalaki, di ba? Nagulat ako dahil dati up to 40,000 pesos lang pero ngayon sobrang laki na. So yes, SEC registered naman to pero hindi lahat ng SEC registered ay wala ka na diyang matatanggap ng mga pananakot, pagbabanta. Dahil dito, ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo yung na-experience ko na na-overdue ako dito, tinext kahit na hindi ko contact reference. So yan yung una nyo dapat malaman. So ayan, may mga positive and negative feedback din naman ako dito. Una na nga is fast disbursement, fast approval. So ito nga yung mga kailangan nating i-confirm kung tama ba or updated ba yung mga information natin. So yung about ID, personal info, work info, bank account, at reference persons or contact reference. At dito, naka-note na agad. Kaya tatawagan at tatawagan, itetext at itetext nila pagka daw hindi ka sumasagot ng tawag. So ako kasi, ugali ko na hindi sagutin pagka wala pa naman yung due date. At pagka naman na overdue ako, imbes na marinig ko pa yung mga masasakit na salita, mga pagbabanta, ini-ignore ko yan and then binabayaran ko na lang pagka nagkaroon ako ng pambayad. So, diretso agad ako sa application para less stress. So, after nga nun, ayan, 50,000 pesos na agad-agad ang pwede ko na nga ma-loan. So, dito nag-try ako ng 30,000 pesos muna. So, nakalagay dito 181 days. Pero, sa tinagal-tagal kong mag-apply dito, mag-loan dito, hindi totoo yung 181 days nila dahil yung pinaka-last payment dito is i-waive nila pagka nabayaran mo na yung mga nauna mong loan sa kanila. So, yung last part is hindi na babayaran, which is yun yung pang 181 days. Kaya better na nanonood kayo ng mga ganito para alam nyo kung ano ba talaga yung totoo para hindi kayo ma-confuse. So, dito nahati sa 4 na installment at yung last nga is, ayan, mawe-waive na. Medyo natakot pala ako dito kaya ito 20,000 ko lang muna. Mag-auto-disburse. So, dito sa 20,000, ang service fee ay 14%. Napakalaki na to guys. At ang daily interest rate, aabutin ng 3,240. Sa 20,000 yan guys ha. Kaya dito lumalabas na, ang mare-receive ko na lang ay 17,200 pesos. Pero ang babayaran ko ay 22,240. So, yung bayaran dito, ang unang pagbabayad is 15 days. Ayan, pangalawa, 15 days. At pangatlo, 15 days ulit. So, nahati sila sa 15 days interval. At yung last payment nga is, ayan, mawe-waive na. What if naman, dagdagan pa natin ng konti. So, ayan, gawin natin 22,000 yung uutangin ko. So, eto lang naman yung service fee at daily interest rate. Nako, magugulat kayo dahil ang laki, guys. May 14% which is equivalent sa 3,080 ang makakaltas. At yung daily interest rate na madadagdag sa may ilo-loan natin is 3,564. Kaya ang total na babayaran ay 24,464. Dahil may nales nga dito na 1,000 pesos sa may last na pagbabayad. Pero guys, ang mare-receive ko lang sa 22,000 na ilo-loan ko ay 18,920. So kayo, pagpapatuloy nyo pa ba yung paglo-loan dito? So ito lang naman yung breakdown ng pagbabayad every 15 days. So 8,154, pangalawa 8,154 ulit, yung pangatlo 8,156, at yung pang-last ay 1,100 pesos.
Kaya nila sinabing 185 days to pay dahil yung pangatlong pagbabayad ko ay sa August, pero yung mawe-wave ay sa December pa. O, biruin nyo, ilang months yung malalagpasan. Kaya wag kayo agad-agad na naniniwala na ganito kahaba yung pagbabayad. So, nung gino ko na nga is, ayun, fast approval pa rin sila, fast disbursement. So, after nga nitong ma-in-review is pumasok na agad sa my GCash ko. Pero nung kinompute ko nga yung kanilang interest rate dahil may nakalagay nga dito na yung monthly effective interest rate nila ay 14.81 to 15% lang. Mataas-taas na din yung 15%. So dati, ang SEC cap dun sa may interest na dapat pinapatong ng mga online lending application ay 15%. Pero ngayon is ibinaba nila sa 12%. So meaning is lumagpas na siya sa SEC cap. At nung kinompute ko nga is, hindi rin naman 15% yung maximum dito. Dahil kung kukomputin ko nga, ayan, yung 5,544, ito yung lumalabas na pinakatubo doon sa iniloan ko and then i-divide ko lang doon sa may pinaka-actual amount na na-receive ko and then equals and multiply by 100. So, lumalabas na 29.30% ang pinaka-actual cost dito sa iniloan ko. Napakalaki. At ang pinaka-equivalent na to sa may monthly effective interest rate ay 18.2% per month. Napakataas na niyan. Kaya malayo sa sinasabi nila na monthly effective interest rate na hanggang 15%. So siguro dito kinompute nila yung talagang up to 185 days. Hindi nila dito isinama yung makakaltas na service fee. So ito kung maire-recommend ko man sa inyo, siguro nasa 40% out of 100. Kung talagang kailangan nyo, dun lang kayo mangutang sa may, kung magkano lang yung kailangan yung amount. Lalo na kung ma-offeran kayo ng ganitong kalaki, huwag kayong umutang kung hindi naman ganun kalaki yung kailangan nyo. Dahil dito nga, once na i-accept mo na yan, yung loan terms and agreements na yan na ipinakita sa'yo is, kailangan mo na yung bayaran. Kailangan na responsable ka, responsible borrower ka, dahil inagrihan mo yan, nakita mo lahat-lahat. So, okay siya for emergency. Kung hindi ka ma-aprobahan sa may mga super legit na loan application, pwede ka dito. Pero, ang masasabi ko lang sa inyo, once na mag-try kayo dito, desidido kayong mag-apply dito, nako, bayaran nyo bago pa man yung due date nyo. Siguro 3 days before your due date, bayaran nyo na. Dahil sandamakmak na mga pananakot galing sa mga agents yung matatanggap nyo dito. At talagang na-experience ko yan. And yung mga contact reference nga na ilalagay nyo dapat is nasa kasama nyo lang sa bahay. At abisuhan mo na lang din na wag silang pansinin. Dahil sigurado mai stress yung mga yan. Dahil pati sila nga is aabalahin at sisenda ng mga pagbabanta. So kung wala pa kayong pambayad guys sa may mga nakita nyo na due dates, better na wag i-accept to. Dahil malaki ang service fee, mataas din nga ang daily interest rate nila. Mas okay na sa kaibigan na lang kayo mag-apply, mabilis-bilis pakiusapan. So ano yung masasabi nyo dito sa may loan application na to? Okay ba sa inyo or hindi? Comment down below. So sa kahit na anong loan application man yan, lagi nyong basahin yung loan terms and agreements. Pagka hindi swak sa inyo, hindi kayo agree, huwag niyong ipagpatuloy yung pag-utang nyo para less stress. Napakalakas nga pala ng ulan dito. Hindi ko alam kung naririnig nyo, pero ito yung ginagamit ko na wireless microphone, yung Shisuo. So, sana hindi naririnig. Napakaganda na to. Ito yung ginagamit ko lagi. Kaya kung kayo ay aspiring vlogger, content creator, affiliate, napaka-nice na to. Shisuo wireless microphone. So, yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!